Amen. A blessed morning po sa ating lahat. So, tunay nga isang matagumpay na buong linggo na naman po ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya naman po, it's our turn naman po to give back ang lahat ng kabutihan niya by learning about His words po. Amen. So, dadako po tayo sa ating devotion. May konti lang naman po tayong pagbubulay-bulayan. And ang topic po natin is ganun pa rin po. It's all about prayer and spiritual battle. So, what is prayer, church? So, prayer nga po is our communication with God. So, tanong ko nga po, church, nag-glorify po ba natin ang ating Panginoon kapag tayo nananalangin? Amen. So, nag-glorify po natin ang ating Panginoon. Amen. So, through prayer, nakapagpuri tayo sa Kanya at nasasabi natin lahat sa ating Panginoon. Especially by confessing our sins, asking for forgiveness, provision, at ang ating mga personal na kahilingan sa Kanya. Amen. So, tunay nga, nalulugod ang ating Panginoon kapag tayo nagre-rely sa Kanyang habag at biyaya. Amen. So, tunay nga, kung may Bible po tayo, open po natin ang ating Bible sa aklat ng John 14 verse 13. Amen. So, sabi nga po dito, "And whosoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son." Amen. So, through prayer nga po, nag-glorify po natin ang ating Panginoon. So, napaka-importante po ng panalangin. Kung wala po ang prayer, kung wala po ang salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay, ay matatalo po tayo ng kaaway. Pero po, kung palagi po tayo nananalangin, expect na po natin na makakamtan po natin na ang victory sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. So, hindi titigil ang kaaway hanggat hindi niya tayo napapabagsak. Kaya naman napakahalaga na dapat tayo ay dapat na-ready at na-ready sa lahat ng pagkakataon. Maging aware po tayo sa ating mga sarili, sa mga nangyayari sa ating paligid, at higit sa lahat, sa ating spiritual life. Amen. Kapag tayo mahina, laging nakahanda ang mga dyablo para tayo pabagsakin. Kaya naman napaka-importante na dapat ang isa sa atin ay nagtutulungan at nagpapaalalahanan upang hindi tayo matalo ng kaaway. Tunay ng each and every one of us, I know, ngayon ay maaring dumaranas ng iba't ibang trials. It's either about family, sa sarili, or sa mga kaibigan. Ngunit tunay nga ayon sa salita ng Panginoon na matatagpuan po sa 1 Corinthians 10 verse 13. Sabi nga po dito, "There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it." Amen. So, tunay nga, church, sa panahon ng pagsubok ay umaasa tayo sa Panginoon at humingi tayo ng kalakasan para ma-overcome ito. Tunay nga po ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Tunay nga ang kapag nagsalita ang Panginoon sa atin ay hindi niya tayo bibigoin. Amen. Tunay nga po, ang God is our strength and salvation. Walang anumang gawa ng dyablo ang makapagbagsak or makapagtalo sa atin as long as kasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Tunay nga po, church, huwag po tayo umasa sa pansamantalang solution sa ating mga problema sa buhay dahil magkakos lang po ito ng problema or much worse po. Kaya naman, church, dapat lang po natin asahan ng ating Panginoon na nagbibigay solusyon sa ating mga burden sa buhay. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya, ang Panginoon na nagbibigay kapayapaan at kapahingahan, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan. Say no to temporary solution, lean to God, not on our own understanding. Ika nga po. Amen. So, last verse na po tayo sa
Sabi nga po sa Proverbs 22 verse 3, sabi po dito, "A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself, but the simple pass on and are punished." Amen. Tunay nga po, ang taong padalos-dalos nga po ay palaging napapahamak. Ngunit ang taong nag-iisip po at may maayos na mindset, tunay nga po magtatagumpay sa kanyang buhay. Kaya naman, church, in everything we do po, dapat po natin pag-isipan ng maayos. Siyempre po, with the guidance of the Lord pa rin po. Amen, church. So, tunay nga po, tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon na dapat tayo maging alert and watchful po sa lahat ng pagkakataon. Para sa lahat po ng pagsubok na tayo ay magtatagumpay kasama ang Panginoon sa pag-abante po sa buhay natin. Dahil kailanman ay hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon na naglikha sa atin. Tayo ay dapat maging tapat hanggang sa huli po. Sa taong laging handa na umaasa sa Diyos, dulot nito ay katagumpayan at buhay na walang hanggan. Amen, church, ay lapang po ang maikling devotion ko sa araw na ito. To God be all the glory. Amen. Glory